sa mga ama naman. Today, many countries are celebrating a Father's Day in the different parts of the world in different form na kung saan po ay ang ibang mga bansa ay nakikisabay sa pagse-celebrate ng Father's Day ngayon. And our celebration naman po ay nauukol sa pagbibigay respeto, parangal at pagmamahal para sa ating mga ama na kung saan sila ang nagbibigay ng impluwensya. Isa sa mga nagbibigay impluwensya sa ating society, kung kaya't nais ko lang silang bigyan ng kaunting importansya para po sa ating lahat. Hindi pwedeng kapalakihan. Okay. The word dad is the shortest title in the English language na kung saan ay may 3 letra, pero kung ating pong pag-aaralan, ang salitang dad or father po ay may malaking responsibilidad dito sa ating mundong ginagalawan. Okay. Sa una na. Okay. First part. Fathers are very special in our life. Napaka-importante po ng ating mga ama, no? Sila yung mga tinatawag natin na mga kadalasan, kung ikukumpara po sa ating mother, ay sila yung most unsung or unpraised and unnoticed heroes. But they are one of the most valuable asset in our society. Normal naman po yan na hindi natin mapapahinatutulan na masigit nating binibigyan ng parangal ang ating mga ina. Bagamat sa kalagayan po na ito ay dapat natin bigyan ng equal treatment or celebration ang ating ding mga ama. Anyone can be a father figure in our life po, kahit sino. Maaari nga iyong brother o iyong kapatid na matanda ay tumayo bilang isang ama. Maaari din ang ang iyong tiyuhin o ang iyong mga kaibigan. No matter who you considered your father, basta't siya ay nakapagdulot ng maganda o significant role sa iyong buhay, maaari mo rin siyang maging isang father image. Okay. Father and mother, like mothers, are pillars in the development of a child's emotional well-being. Alam po natin yan, no? Na sana po ay bigyan natin ng kaparehong kalagayan na kung saan sa ibang kaparaanan ang mga ina ang siyang pillar, ngunit gayon din po ang mga ama. Okay? Whatever you call to your father, whether you call it father, daddy, tatay, papa, okay, whatever you call them, they influence them in our lives. At kadalasan ay sila yung mga taong ating hinahanap. Pero bilang isang ama, wala pong formula o wala pong guide na tayong sinusunod upang kung paanong maging isang ama o paano maging isang mabuting ama. Okay? So sa umaga pong to, nais kong bigyan title o isang pamagat ang aking mensahe sa umagang ito na kung saan, what do you think is your purpose as a father? So ito po ang aking what is your purpose as a father? Okay. Kung muli babalikan po natin ang banal na kasulatan, marami pong mga tauhan sa ating Biblia na kung saan ay nagpakita ng pagiging isang mabuting anak ng ating Panginoon. Unang-una nga na po dito si Adam, no?
bagamat siya ay hindi ganoong naging magandang example, ngunit sa kanyang paraan ng pamumuhay ay itinuro sa banal na kasulatan si Adam na kung saan ay yung kanyang hindi yung consequence, yung resulta ng kanyang hindi pagsunod sa ating Panginoon ay nagresulta upang ang tao ay magkaroon ng kasalanan, minanang kasalanan. But dito pinakita na kung saan ay hindi walang binlame o kumbaga ay walang ibang umako ng kasalanan ito kundi siya lamang. Sa istorya po di sa banal na kasulatan ko ating pong babalikan na kung saan ipinakikita ang iba't ibang mga persona sa ating Biblia na kung saan ay iba't ibang role bilang mga ama. Isa na rin po dito ay si Noah. Ang buhay na ipinakita ni Noah sa banal na kasulatan ay masasabi nating ay modelo dahil in spite na kanyang pagiging makasalanan, pagiging mabisyo ay naging humble siya at nagprotekta siya ng kanyang pamilya. Okay? Si Abraham na father ng ating Jewish nation ay ganun din po, despite of having shortcomings, ay nagpakita rin siya na kung paano ang genuine faith niya sa Panginoon ay na-please niya ang ating Panginoon. Okay? Si Moses bilang isang father figure na kung saan siya ay nag-lead sa mga Hebrew people ay para makaalis sa pagiging slave ay naging magandang halimbawa para po sa sangkatauhan. So, bilang pagbibigay halimbawa, pinakita ko lamang po sa inyo na may mga katauhan o may mga ama sa ating banal na kasulatan na maaaring in one way or another ay maging isang modelo para po sa atin bilang mga tao, ordinaryong tao. Okay. Paano ba ang isang ama ay maituturing o ano ba ang mga karakteristik ng isang mabuting ama? Tayo, no? Maaari ilan sa atin, karamihan dito ay ama. Regardless po kung tayo ay may anak o regardless o tayo walang anak, regardless ito sa edad natin, regardless ito kung sino tayo. Okay? But dito, tinuturo sa banal na kasulatan kung paano o ano ang mga karakteristik ng isang mabuting ama. Sa Proverbs 22:6, ang sabi po dito, kailangan ang isang ama ay maging isang mabuting disciplinarian. Okay. He must be a good disciplinarian. Sabi po dito, turuan mo ang bata na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Mahal natin ang ating mga anak at ayaw natin na mapapasama ang ating mga anak bilang isang ama, no? Alam po natin yan. Masakit sa loob natin kapag ang bunga ng ating pagdidisiplina sa mga anak natin ay hindi maganda sa kanilang paglaki. Because a good father loves their children and they strongly disapprove their children's misdeed. Okay? So bilang pagiging isang disciplinarian, hindi po kailangang gamitin ng ama ang kanyang lakas o ang kanyang kamao upang disiplinahin ang kanilang mga anak. Gumamit ka ng salita na kung saan ay magmumula yung mga tinatawag natin kung gusto mo mag-implement ng iyong mga discipline sa iyong anak, gumamit ka ng mga pananalita na kung saan ay makakapag-motivate sa kanila na makapamuhay ng maayos. All children need a positive guideline or guidance and discipline, not a punishment.
not a punishment. Hindi po yung kamao bilang isang ama. Hindi natin makukuha yung ating mga anak na magpapakita ka ng tapang, ng lakas, bubugbugin mo sa kaunting pagkakamali. Marami tayong ama na nakikitang ganyan, maaaring sa isang banda ay nagawa din natin to sa ating mga anak, bugso ng ating damdamin. Pero hindi po ito ang tamang kaparaanan upang ang ating mga anak ay madisiplina natin sa tamang kaparaan. Dad should remind the children the consequence of their action and the positivity of their desired behavior. Dapat ang ama should discipline in a calm and fair manner to love their children. Parusahan mo ang iyong anak dangang may pag-asa at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak. Malinaw po sinasabi sa Proverbs 19:18. Parusahan mo kung kinakailangan. Pero sa paraan po na kung saan ay yung tinatawag na hindi naman po siya yung parusa na kung saan ay lalayo ang loob sa iyo talagang totally, completely, na halos napatayin mo na o halos hindi naman po yata marapat na ganon ang dapat nating ipakita sa kanya. Sa Samuel 2, sinasabi pa rin po dito kung paano ang tamang pagdidisiplina sa ating mga anak. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas sa mga anak ng mga tao. Alam niyo, napakalalim po ito yung minsan pag-aaralan natin. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya sa pamalo ng mga tao. Ano po ba yung mga pamalo ng tao? Hindi po ito yung mga bakal o hindi po ito yung tinatawag na kung saan ay bibitinin mo siya o lulublo mo siya kung ano-anong kaparaanan. Minsan masakit katotohanan na kung saan kung minsan ay ginagamitan ng lakas. Okay? Ginagamitan ng mga mapupwesang bagay kapag tayo nagpaparusa sa ating anak. Maraming paraan para ang ating anak ay mas disiplina po natin. Isang katangian pa po na tinuturo sa atin sa banal na kasulatan na kung saan ang pagiging isang mabuting ama. Wala naman po masasabi. Hindi natin masasabi lahat kahit sino po sa atin whether we are a good father. Okay po? But here are just some of the guidelines that we can follow kung paano tayo magiging isang mabuting ama sa ating pamilya. A father must protect his family at all costs. Okay po. Sa Ephesians 6:4, sinasabi po ito, na kung saan ang main provider daw po o tayong mga ama, dapat ay tinitingnan natin ang security and necessity na kung paano yung extra o yung extreme care na dapat nating ibigay sa ating pamilya. First and foremost, dapat makita natin how safety is our family. Okay? Dapat makita natin yung kanilang yung mawala yung bilang ama, hindi sila matatakot agad o hindi magmumula sa iyo ang ikagagalit ng iyong mga anak. Dito sa Ephesians 6:4, ang sabi po dito, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Nais ko lamang pong bigyang pansin na kung saan ang father should begin a conversation with their children.
about the important topics that they should know. Alam nyo, marami pong, lalo ang panahon natin ngayon, iba na po ang mga kabataan. Okay po. Kadalasan tayong mga ama, mga magulang, ay walang panahon dala ng kaabalahan natin sa ating trabaho para magkaroon tayo ng open conversation sa ating mga anak. Okay? May distansya, mayroong barrier tayo po. And sometimes kapag nakita natin na mali ang ginawa ng anak natin, immediately after ang ginagawa ng ibang mga magulang. Sinasaktan, inarurusahan, not even, okay? Open a conversation with the respective children. Ano ba yung tanongin mo muna, anak, ganun ganito, mag-usap kayo sa simpleng kaparaanan. Hindi yung basta't nagkamali, may parusa ang bata. Malinaw po eh. Dapat sa ama magsisimula ang proteksyon. Sapat sa magulang, sa loob ng tahanan. Dito mararamdaman dapat ng anak na siya ay secured sa kanyang ama, sa kanyang pamilya. Hindi dito sa ama magsisimula o sa magulang yung galit, yung puot sa pamamagitan ng parusa sa kanyang mga anak. Take time for listening to your child's ideas and problems. Pakinggan natin kung ano yung problema nila. Pakinggan natin kung ano yung hinaing nila. Baka may mga nais silang sabihin na kung saan ay hindi maipaliwanag ng kanilang basta-basta lamang na pag-uusap. Kung kaya't bilang magulang, in order to protect your family, okay, turuan natin sila ng ayon sa saway at aral ng ating Panginoon. At wag nating ipamumungkahi sa kanila ang galit natin. Okay? Minsan may magsusumbong sa anak sa inyo, yung anak mo ganun ganito. May hindi mo pa pinakinggan ng anak mo, sinaktan mo na agad. Okay. Wag mong hayaang magtanim ng galit ang anak mo sa iyo. Wag mong hayaang mamuhiya sa iyo. Importante po sa lahat na kung saan bilang isang ama ay dapat pinapakita natin yung tinatawag nating unconditional love sa ating mga anak. And this is one of the greatest quality of a good father. Even though sometimes na tayo ay wala namang perpekto kahit tayo magulang walang perpekto, lalo't ganun din ang ating mga anak. Whenever they get some na nagagawang mali, hindi pa rin sapat na kung saan paulit-ulit na ipamumukha natin sa kanila yung kanilang mali. Okay. A good father must see to it na has a compassion on his children. So the Lord has compassion on those who fear Him. Psalm 103:13, sabi po, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, ay gayon na naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. So, bilang isang anak, maiintindihan ng anak kung bakit siya pinapagalitan Maiintindihan ng bata kung bakit siya kailangang pagalitan ng kanyang magulang o kanyang ama ay dahil pinakikita nating mga magulang o lalo tayong ama sa ating kaparaanan yung ating unconditional love sa kanila. At pag naipaliwanag natin sa kanila ito ng tama, maaaring ito ay maintindihan nila sa simpleng kaparaanan ng ating pagdisiplina sa kanila. Marami sa ating mga magulang o maaaring sa atin na kung saan ay walang pakialam sa paglaki ng kanilang anak.
Okay? Basta't sinabi, okay, at tatay ako, basta ako ang tatay, masusunod ako magyayaring kailangan masunod. Bilang tatay, ang trabaho ko lamang ay maghanap buhay, pakainin kayo. After that, wala na. But the good father must see to it that he should also teach his children to appreciate things around him. Hindi yung basta-basta mo lang ibibigay lahat yung pangangailangan ng iyong mga anak. Okay? At pagkatapos, hindi mo na-overlook mo yung kanilang mga asal. Para hindi sila magreklamo, para hindi sila, kumbaga ay susundin mo na lang lahat ang gusto, which is hindi nararapat. Okay? A father must see to it that they are teaching their children to make a good choice and to learn the basic lessons of our life. Dapat maituro natin sa ating mga anak, ano-ano ba yung mga dapat at priority lamang? O ano ba yung dapat para ikaw ay tumatag? Yung mga basic lessons of life. Okay? May Diyos, turo mo ang Diyos. Itong kahalagahan ng pagsamba, ng paglilingkod sa Panginoon. Ito ang ganito ang kaparaanan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Okay? Ganito ang paraan ng pakikisalamuha, pakikisama sa iba't ibang tao, and so forth and so on. Hindi yung ibibigay mo lamang lahat ang pangangailangan nila kahit hindi napapanahon o hindi kailangan. To be a good father, you must teach your children about the right and wrong and to encourage them to do their best. Dapat alam nila kung ano ang mali at tama. At dapat ipakita nila kung ano yung kakayahan nila. Everything must be yung ibabalyo nila yung mga bagay na kung ano ang mayroon sila sa buhay. Sa Proverbs 15:5 po, sinasabi dito, hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama, ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Okay. A fool doesn't like a father's instruction, but those who heed correction are matured. Ganda po ito kung tutuusin. Mayroon ba tayong mga anak na kung saan ay sumusuway? Okay? Paano kang sinusuway? Okay? Okay. Kung maganda ang turo ng ama bilang ama sa kanyang mga anak, hindi ka sigurado susuwayin ng iyong mga anak. Kung maganda ang tinuturo mo sa kanila, pero kung tinuturo mo naman po talaga ay talagang may isip ang iyong anak hindi ka susundin, ay talagang nasa iyo bilang ama ang pagkakamali. Dito sa ika-5 katangian ng isang magulang o bilang katangian ng isang ama, itong pang-5 katangiang babanggitin ko po ay kadalasan ay hindi nagagampanan ng ilang mga ama ng tahanan. Maaaring sa kabilang reason ay abala sa kanyang mga paghahanap buhay o likas lamang talaga na may mga tatay na hindi po ganon ka-close sa kanilang mga anak. But a good father must see to it that they are going to spend quality time with their children. Okay? Proverbs 23, sinasabi po dito na kung saan, the father of the righteous shall greatly rejoice. Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos at siya'y nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Okay. It takes time to listen to the kids. Ang lalaki po, kadalasan,
kaming mga tatay o kami pong mga ano, lalo po tayong mga nagkakaedad ay kung minsan ay nawawalan ng nababawasan ang ating pasensya para sa ating mga makukulit na anak, no? Minsan, pag makulit, ayaw kinakausap ng mga tatay yan, ayaw niya ng makukulit na bata. But they also need to help. Okay? Malinaw po dito sinasabi, no? Dapat ay magkaroon ka ng pagkakataong pakinggan mo o magkaroon ka ng quality time sa iyong mga anak. Dito, ito yung paraan na kung saan mahuhulog ang loob nila sa iyo. Magkakaroon sila na tinatawag na comfort. Magkakaroon sila na kung saan ay feel at home sila sa iyo. But if you don't spend quality time, datnan mo, iwanan mo ang iyong anak, paano ka magkakaroon ng bonding relationship? Okay? Paano mo mararamdaman na ikaw ay isang tunay na ama para sa kanila kung ikaw ay hindi magkakaroon ng isang quality time para sa iyong mga anak? Ito ang isa pa po na nakita ko na kailangan natin bilang mga ama, bilang father. Kaya nga po may tinatawag tayong father image. A good characteristic of a good father is to lead by example. Ang tanong po, tayo po ba'y naging maganda o tayo ay nagiging magandang ehemplo para sa ating mga anak? Tayo po ba ay nakikitaan ng mga katangian, pagkikilos, pananalita, paraan ng pamumuhay natin ay nababanaag ba sa atin bilang isang ama? A good father must illustrate the importance of affection by demonstrating his love as he lived the values he wants for his children to follow. Kung ano yung nais nating makita sa ating mga anak, dapat sa atin bilang isang ama, makikita ito. Paano? Pakita natin sa ating mga anak. Ikaw bilang isang anak, dapat bilang isang ama ay maging role model sa iyong mga anak. You have to teach to your children the importance in life by demonstrating honesty, humility, a good responsibility, and a God-fearing person. Ilan lamang to sa mga dapat mong ipakita sa iyong mga anak. Pakita mo nang sa gayon, pwede mo sabihin sa mga anak mo, naging mabuti kang modelo or image para sa kanila. Anak. 6. Okay. Sa Hebrew, tama, 6. Balik natin po sa 6. Okay. Titos 2:7, dito sinabi po, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran, sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Okay. Sa lahat daw po ng mga bagay, dapat ang isang ama ay maging isang uliran sa mga mabubuting gawa. Simple po. Nakita ka ng anak mo na ikaw ay umiinom ng alak,
Walang dahilan para sundin ka niya. Si Papa umiinom ng alak, si Papa naninigarilyo, si Papa nagsusugal. Wala kang karapatang turuan ang iyong anak because you lead by a bad example. Although mahirap mong kumisan na yung ating kagustuhan ay hindi lahat na-absorb ng ating mga anak. But with our patience, kung ano yung nakikita ng ating mga anak sa atin, yun ang kanilang ginagaya. Yun ang kanilang sinusunod. Yun ang nagiging pamantayan ng ating mga anak kapag nakikita nila ang kanilang magulang kung ano ang kanilang isinasabuhay. Because you as a good father, you lead by example. Okay. Ito pong ikapitong nais kong ibahagi sa inyo bilang isang karakteristik ng pagiging father. Ini tinatawag nating a faithful father na kung saan ay sa panahon natin, wag naman po ako'y nagkakamali, ay maraming mga unfaithful father. Okay. But despite of this, kung minsan ay patuloy at patuloy na dumadami, bagamat ito po ay hindi, yung pagiging unfaithful father ay hindi katangian ng isang lalo na't Kristiyanong ama. Okay. The faithful father must see to it that they love their wife lang po, isa lang, and it must be demonstrated to their children. Kailangan ipakita ng ama sa kanyang mga anak kung paanong ang pagmamahal na dapat gawin ng isang ama sa kanyang asawa ang tunay na pagmamahal. The moment your children see to it na minamahal ng kanilang ama ang kanilang ina, gayon din ang makikita mo sa mga anak mo kung paano kang mahalin ng iyong mga anak. Okay. The best thing a father that they can do for their children is to show them the love for their mother. Definitely, if you love your wife, syempre po, iingatan natin yung ating tinatawag na tawag ng laman sa iba't ibang bagay. Okay? Sabi nga po sa Ephesians 5:28 hanggang 29, dito po sinasabi, so ought men to love their wives as their own body. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourished and cherished it, even as the Lord the church. Tutuloy po natin ang pagbasa kung paanong dapat na ipakita natin ang ating pagiging faithful as a faithful father to our wife sa Peter. Ganito yung sinasabi, no? Sabi dito, gayon din naman kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa sa pagkakilala. Alam niyo, ito pong mga panahon na to, madalas nakikita natin sa ilang mga pagkakataon, sa TV, sa Facebook, sa kapitbahay, sa baranggayan. Kikita niyo dyan yung mga si tatay, may kabit, ganito po, no? At kadalasan ay si tatay ay nakatira doon pa sa kanyang kabit. Okay? At yung mga anak ay iiwanan. Sabi po dito, gayon din naman kayong mga lalaki ay magsipamahay kasama ng inyong asawa sa pagkakakilala. Okay? Hindi po makipamahay sa ibang bahay
o hindi po makipamahay doon sa hindi nyo kakilala at nagkasubukan lang at tapos ay hindi na umuwi doon sa original. Okay? Na kung saan, okay, napakundanganan ang babae ng gaya na marupok na sa sidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan. Nangako ka sa Panginoon, nangako kayo sa simbahan, magmamahalan, pagkatapos ay iiwanan mo ang iyong asawa, iiwanan mo ang iyong pamilya. Are you considered to be a faithful father? Okay? Tutuloy ko pa po bilang karagdagang pag-aaral ukol sa kung saan na dapat ang pagiging faithful ng isang ama, ng isang asawa sa kanyang asawa is to live joyfully with the wife na kung saan ay iyong pinakasalan. Ikaw ay mabuhay ng masaya na kalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay. Kaya nga po kami paulit-ulit sinasabi ko kahit kanino na-advise natin na huwag kayong mag-aasawa kung hindi nyo rin lang naman, kung wala kayong pag-ibig o wala kayo talagang nararamdamang pagmamahal sa kanila. Mahirap po kumuha ng asawa ngayon. Tapos nakita mo lang sa tabi, nagandahan ka lang, naseksihan ka lang. Pagkatapos po ng hindi tunay at nagkakilanlanan kayo, ng ugaling hindi nyo gusto, tapos ay mapupunta lang sa paghiwalay. Sabi nga, para maipadama ng lalaki ang kanyang pagmamahal, ang kanyang faithfulness sa kanyang asawa, kailangan siya ay mabuhay ng masaya na kalakip ang kanyang asawa. Okay. Doon magiging isang mabuti ka siguro sa akin sa paraanan sa itinuturo ng banal na kasulatan. And in that particular, kung mahal mo ang iyong asawa, hindi mo magagawang maging unfaithful sa kanya. Hindi mo magagawang lokohin siya. Maaaring sa una, nagkamali, ngunit sa pangalawa ay talagang sinadya. Tao ka, sasabihin mo nagkakamali. Ngunit kung paulit-ulit na pagkakasala, hindi po ito pagkakamali. Ito po ay sadya na. Ito po ay naturalesa mo na. Ito po yung tinatawag na talagang mayroon ka ng hinahanap. Okay? At ang isa pa po, ang pinakahuli, isang pinakamagandang katangian at importanteng katangian ng isang mabuting ama, lalo't sa panahon po natin ngayon, ay ang pagiging father of faith na tinatawag. A father of faith na kung saan is not just a faithful father, no? Yung pong faithful father ay yung pagiging sa asawa, no? Yung ating magandang relasyon, tama, at maka-Diyos na relasyon natin sa ating asawa. Yun naman pong father of faith, ito naman po ay kung saan ay yung pagiging malapit natin sa ating Panginoon. Kung ano yung mga dapat natin na ituro sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating marriage, sa ating trabaho, sa ating hobby, kung ano ang mga dapat na isabuhay ng tao. Lalo't sa panahon po natin ito ngayon, okay, marami na po ang nakakalimot. Ngunit ang isang good father, dapat palagi niyang isinasabuhay ang lahat ng turo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kung ang asawang babae po ay nakakalimot, dapat ang lalaki ay hindi makalimot. Kung ang lalaki po ay nakakalimot, dapat ang asawang babae ay hindi nakakalimot. Ngunit mas mahigit ang pananagutan ng padre de pamilya, lalo po pagdating sa usapin na kung saan ay nauukol po sa pananampalataya. Okay? Ito po nasusulat unang Korinto 7:14.
Okay? For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay nagkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Kaya po kadalasan tayong mga Kristiyano hanggat maaari po, ang kinukuha nating ating mga asawa ay yung pong mga nakakaintindi o may mga tanim ng pananampalataya. Okay? Hanggat maaari po. Ngayon, kung tayo naman po ay may kakayahan na kahit ang ating mga napupusuan ay nagugustuhan ay mga tagalabas o hindi mga non-believers, at kung may kapasidad tayo na ating dalhin sa pananampalataya ang ating mga asawa, ay makakabuti po ito. Magkakasama kayo sa pagpapalaki, pagdisiplina ng ating mga anak. Kaya kailangan hindi lang din po ang father ang may mataas na faith, gayon din po dapat ang babae. Kaya kung ang isang babae ay mananampalataya, kadalasan po pag babae ang mananampalataya, madali niyang makuha ang asawa niyang lalaki. Kapag naman po ang lalaki ang mga mananampalataya, minsan mahirap po ang babae. Ngunit kapag ang babae po ay nagpapasakop sa lalaki, madali pong makuha ng lalaki ang kanyang asawa para maging mabuting tagasunod. So, kailangan pong pagtulungan. Kailangan pong hindi lang ang father, pero mas higit na kapag ang isang ama ay may maganitong model, image, father of faith sa isang pamilya, madali po ang mga susunod na gawain para sa mga anak. Madali pong sumunod sa kanilang pananampalataya. Okay. At bilang pangwakas po, okay, the proper role of bilang pangwakas po, nais kong ipaabot na sa pag-aalala po natin ng Father's Day sa araw na ito, ay hindi din natin dapat kalimutan ang pag-aalala sa ating fathers in heaven. Okay? As we remember our earthly father today, as part of our Father's celebration for today, please do not forget our divine obligation to honor our Heavenly Father at all time. Pinaka-importante po ang Ama sa langit, ang ating una na dapat bigyan parangal sa ating mga buhay. Once a year ito, Father's Day, pinibigyan natin parangal ang ating mga magulang, mga ama. Ngunit sa araw-araw na ating pamumuhay, lalo't sa unang araw ng Sanlinggo, dapat po nating bigyan ng parangal at papuri ang ating Heavenly Father para po sa ikalalago ng ating pananampalataya at sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sa pagpapatuloy po, sana po ay mabasa nyo ang Matthew 6:5-15 bilang pahuling talata po na nais kong iwanan sa inyo lahat. Magandang umaga po at sana ay nakapagbigay ako ng maiksing mensahe para po mabigyan ng kaunting pagpaparangal ang ating mga ama. Ama na kung saan ay kasama natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa mundong ito, at ama na dapat din nating igalang. Huwag naman tayong maging unfair, lagi na lang si mama ang minamahal, binibigyang pansin. Today is the day of all the fathers in this world. So bigyan natin ng konting parangal, pagpupuri ang ating mga tatay, lahat ng mga tatay at magiging tatay, kahit ikaw ay walang anak,
ngunit ikaw ay nagsisilbing tatay ng pamilya, ikaw pa rin ay isang masasabing ama. Kahit isa doon sa mga characteristic of a good father na mayroon akong binanggit, ay meron ka sa ganong katangian, ikaw po ay mako-considered na isang ama. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana po ay nag-iwan ako ng kaunting mensahe.